kayo, dati po kayo naging DOJ Secretary, no? Meron po ba kayong mga nakikitang inconsistencies, mga butas doon sa kanyang akusasyon? Well, sa ngayon kasi ano pa lang, tingi-tingi pa lang, no? Yung kahapon, yung part 1, yun na nga, tinuturo niya na yung sa BICAM nga daw, yun ang utos daw, yung mga insertions na yan sa BICAM level. Although let me be clear also, Christian, no, na kini-question naman talaga natin yung naging resulta ng BICAM. We've been saying that. Diba yung 2023, 2024 and 2025 na in fact we've been labeling it as the most corrupt budget in 2020 yung sa 2025 na rin because of those insertions. At inaano nga natin, bakit parang mahirap paniwalaan din na hindi ba yun napansin, bakit pinirmahan? Yeah. And then bakit nakalusot yung mga insertions na yon? At ang vinito lang sa 2025 budget is what? The 25 billion. Pero karamihan, nandun pa rin. And in fact, tinatanong ko ngayon kay DBM Secretary Pangandaman during the DBCC briefing sa budget deliberations. Hindi nyo ba, ano bang naging payo nyo sa Pangulo? Sinabi nyo ba yan na merong napaka-huge difference nung nandun sa gap from the NEP. And then yung naging sagot noon ni Secretary Pangandaman, wala na po kaming kapasidad at that level to detect yung ganon. Kasi parang kapos na daw sa oras, which hindi ako makapaniwala. So to that extent, in that sense, may kasalanan talaga. Hindi pa talaga nila na-explain yan. Wala pa silang sagot niyan at nakakaduda rin nga na bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita yung BICAM report ng 2025. Pero look, yung bakit sa BICAM din ipapaano lahat yan at the BICAM level? When yung NEP kasi di ba, ang NEP, yun ang galing sa Pangulo. Yeah. So kung meron talaga mga ipapadagdag, dapat bago pa sinubmit sa Kongreso. Pero ang naging ang naging problema, pagdating sa BICAM, nandun yung mga naging kalokohan. So ang aalamin talaga natin, sino talaga ang naging responsible doon sa mga questionable, huge, unprecedented insertions. At nakita natin na sa BICAM, si former Congressman Saldico as the Appropriations Committee Chair, siya yung pinaka-ano rin doon, pinaka-involved. And siyempre, under the supervision of the Speaker. And then nandun din siyempre, sinusupervise din ng Senate President and yung counterpart din ng House Finance, which is the House APRO. And the House APRO Chair is the former Senator Grace Poe. We do not know yet what is the level of participation of the former Finance APRO Chair of the Senate. Pero ang alam natin, malaki ang naging role ng Appropriation Chair, former Congressman Saldico. So yun, isa pa lang yan, ganong kalaki yung sinasabing more than 100 billion na pinapa-insert, that was really made sa BICAM level? Maybe, maybe not. Pero alamin natin, sa tamang proseso, sa tamang forum, with evidence. Opo. Of course, that's the logical thing to do. Kung talagang mapapanindigan ni Saldico yung kanyang mga akusasyon, dapat umuwi siya rito at panumpaan yung kanyang mga akusasyon at maglabas ng ebidensya. Pero paano po kung hindi siya umuwi? What will happen to these accusations made on video? Kasi pa rin lumalabas dito, hindi naman talaga gustong paabutin sa level ng ebidensya. Gusto magkaroon ng maximum damage in terms of propaganda. So again, paano kung hindi naman siya umuwi? Pero may isinawalat siya without even providing sufficient evidence behind it. Yun na nga ang nakakatakot dyan, Christian. Kasi definitely, hindi talaga yan admissible kung hindi ipipresenta sa tamang forum at lalo na sa korte. Hindi yan. That will not hold any water.
evidentiary. Pero yung effect, kasi nga alam nyo naman, marami napapaniwala kaagad, and sa social media nga lalo na, yung mga simple lang nga na mga kung ano-anong mga disinformation, kung ano-anong mga trolling na mga ginagawa, napapaniwalaan na kaagad. Eto Mm. pa, and supposedly touching on this very important issue. Kaya nagdududa tayo sa nagiging motive and agenda ni Saldico, na hindi pwedeng mag-isa lang siya dyan. Kasi ang kanilang agenda is to inflict maximum damage talaga to the government, and especially to the president himself. Kung hindi talaga siya uuwi, because that is the most likely scenario. Kasi there will be several scenarios kasama yan. Yung sige lang, labas lang sila ng labas, hindi natin alam ilang parts yan, after part 2, after part 3, kung ilan pa, it's a series, para magiging Netflix yan. Or, uuwi rin talaga, maybe soon, baka mabibigla na lang tayo, baka mamaya, bukas, nandyan na yan, or within the 3-day period na merong rally, basta na lang yan na dadating, and that would further ignite yung mga nagpapanawagan na patalsikin o ipa-resign si BBM, kasi lalo silang mag-iingay, and then may magpro-protect sa kanya, may magbibigay ng sanctuary, and then iaharap na siya sa tamang proseso. And then well and good kung haharap na siya sa tamang proseso, basta ba nandyan ang mga ebidensya. Pero hindi talaga maganda at napaka-suspect kung hindi talaga, wala siyang balak na uuwi in the near future, in the next few weeks or few months, in the near future, or forever. Di ba? At saka yung sinasabi kasing excuse na natatakot siya sa kanyang seguridad, that to me is shallow. Kasi mas protektahan nga siya dapat ng gobyerno. Kasi kung may mangyari sa kanya, sinong sisisihin? Si Precisely. BBM, yung administrasyon, di ba? So with more reason na dapat siyang protektahan. So hindi excuse yun. Dito, so far, ano po yung pagbasa nyo dito sa ginagawang pagpapanagot ng mga ahensya ng gobyerno doon po sa may kinalaman sa flood control scandal? Kaya ako po naitanong yan kasi depende rin sa credibility ng response in terms of accountability. Kung sino yung makakasuhan, gaano katibay ebidensya, meron po yung kaugnayan doon sa public perception. Pinapanagot naman pala lahat hindi naman pala selective Anong sinasabi niyo mga DDS? 'Di ba? Exactly. That's why it all the more it becomes imperative, yung necessity, na itong ongoing process. So right now is the ICI. Yung ongoing process ng ICI and then the Ombudsman and ultimately the Sandigan Bayan ay maging credible. And umaasa naman tayo na ganun yon. Because yung ICI, with all its limitations, na kulang ang power niya, kulang ang tao niya, kulang ang resources niya, mukha namang so far okay naman, because what? Nakatatlo na ata silang batches na rinifer na respondents sa Ombudsman. And the Ombudsman has already announced na within the month, ready na sila na mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan. And therefore, kapag ma-file na sa Sandigan Bayan and ma-confirm na yung finding of probable cause, yung determination of probable cause, makaka-issue na rin ng warrants of arrest. So makikita yung seriousness ng kinakaukulan, yung mga nasa mga investigative and then sa judicial. And all the more, magiging credible, and all the more na makikita na talagang siniseryoso ng gobyerno itong usapin ng pagpapanagot kapag maisabatas na as soon as possible yung for stronger and more independent commission. Anyway, at both houses, sa Senate saka sa House of Representatives,
yung sa Senate, na-approve na yung committee report. Yung sa Independent People's Commission, yung sa Justice Committee. And then yung sa House Committee naman, sa House version, na-approve na rin at the House Committee level. Nung Webes po, nag-overtime po kami doon at na-approve na. So it will be ready for referral na to the Appropriations Committee by Monday if hindi po ako nagkakamali. And then after that, sa plenary na rin. At katulad, kasi in-announce na rin po yan ni Speaker Bogie D na pinapanamadali na. So yung kulang na lang, yung i-announce na rin ng Pangulo na is going to certify them, to certify the bill as urgent. All the more na naging importante yan. Ipakita ng Pangulo na talagang seryoso dito sa usapin na to. So kaya nga, hindi pwede yan na ganyan ang ginagawa nila na they are advocating for something else na gumagalaw naman yung proseso. Yes, maraming napapagalan. But that's how it is. Kasi nga sa dami niyan, pero at least nakikita natin nagtatrabaho yung ICI with all its limitations, as I said. Pero mas magiging maganda yan kapag nandyan na yung bagong batas. Whether it's going to be called the Independent People's Commission, na yun ang nakalagay sa version ng Senate, or an independent commission against infrastructure corruption. Pero pareho, mas bibigyan ng mas maraming kapangyarihan at resources at ipin. At magiging mas independent because it's now law created instead of just a presidential creation.